Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po meron pa rin tayong update regarding sa ating minomonitor na si Tropical Storm Goring with international name na Saula. As of 5 in the morning ay huling namataan si Bagyong Goring sa layong 220 kilometers na lamang po east-southeast ng Basco, Batanes. Taglay ng hangin na 75 kilometers per hour malapit dun sa sentro, so bahagyang lumakas po ulit ito at merong pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. At kumikilos patimog kanluran ng mabagal sa ngayon. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin nila itong orange and reds, affected na po ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Cagayan Valley at mga kalapit na lugar. Habang kung mapapansin din natin, dito po sa may parting silangan ng Visayas, malapit sa ating power line, ay may mga cloud clusters or kumpul ng ulap na hindi rin natin inaalis yung possibility na maging isang low pressure area weather disturbance. So patuloy po natin itong imo-monitor. For the next 24 hours, asahan pa rin po ang paglakas nitong si Bagyong Goring at posibleng maging isang severe tropical storm. At mabagal nakikilos patimog kanluran habang nasa may silangan po ng Calayan, Cagayan. Inaasahan naman po pagsapit ng linggo ng gabi o linggo ng madaling araw ay maging isang typhoon na po ito nung lumakas pa ito habang nasa may silangan po ng Cagayan Valley pa rin at kikilos pa rin po patimog. Base po sa ating analysis, meron tayong mga high pressure systems po na mabubuo dito po sa may mainland China kung saan hihilahin niya pababa itong si Bagyong Goring kaya nagtitimog po or nagsa-southward yung movement niya within the next 48 hours. Pagsapit naman po ng linggo or lunes ng madaling araw, inaasahang kikilos na ito paangat or yung tinga-angat itong si Bagyong Goring at kikilos po pa norte. And then pagsapit po ng Lunes hanggang sa Miyerkules ay aasahang kikilos na ito pahilaga at kikilos pa northwest patungo po dito sa may extreme northern Luzon muli. So inaasahan po na magiging mabagal ng pagkilos ito in general at magkakaroon nga ng tinatawag na looping or pag-ikot sa susunod na 4 hanggang 5 araw. Base din po sa ating latest track, kung mapapansin nila, yung ating cone of probability, kung mapapansin nila, posibleng dumikit po dito sa may parting Cagayan Valley. So, ibig sabihin, yung sentro mismo nitong si Bagyong Goring ay maring dumikit dito po sa may parting Cagayan ni Isabela at maapektuhan din ng malakas na hangin ang malaking bahagi pa ng Northern Luzon, kabilang ng Cordillera Region, Ilocos Region at malaking bahagi po ng Central Luzon. So lagi po magantabay sa updates ng Pag-asa. Possible pang magbago yung lawak ng bagyo na sa ngayon po ay nasa 320 kilometers, yung direksyon at yung bilis ng bagyo rin, inaasahan din po magbabago sa mga susunod na updates natin. Sa ngayon, meron na tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar po sa Cagayan Valley. Kabilang na dyan ang Batanes, eastern portion of Babuyan Islands, ganyan din ang eastern portion of mainland Cagayan, at northeastern portion of Isabela. So simula po bukas, posibleng makaranas ng gusty winds ang malaking bahagi po ng Cagayan Valley at inaasahan pa sa mga susunod po na bulletins ng Pag-asa, mas maraming lugar pa po ang magkakaroon ng tropical cyclone wind signals number 1 or even number 2 dito po sa may silangang parte ng Luzon. Inaasahan po natin na magkakaroon tayo ng signal number 1 dito po sa may parting rest of Cagayan Valley, sa may Aurora. Kapag bumaba pa yung bagyo, worst case scenario, magkaroon din po tayo ng signal number 1 over Quezon Province as well as the northern portion of Bicol Region. Sa ngayon po, yung mga pag-ulan natin, nakikita pa rin natin na concentrated doon kay Bagyong Goring. Meron tayong nasa 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Ngayong araw po yan sa Batanes, Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Inaasahan din po yung mga 50 to 100 millimeters na ulan or nasa light to moderate with at times heavy rains po over the eastern portions of Cagayan and Isabela at magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan doon plus northern Aurora. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa doon at magantabay po sa ipapalabas na rainfall advisories or heavy rainfall warnings ng Pag-asa. Yung southwest monsoon or habagat, palalakasin din po nitong si Bagyong Goring. So apektado din po ng mga pag-ulan ang ilan pang bahagi ng Luzon and Visayas sa mga susunod na araw. Asahan po natin by tomorrow, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, magbabalik muli yung pabugso-bugsong malalakas po na ulan at meron din po mga hangin. No? And then pagsapit po ng Sunday, patuloy mga pag-ulan over Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, plus Cavite, Batangas, northern portion of Palawan at lalawigan ng Antique. So mag-ingat din po sa mga posibleng pagbaha or landslides at posibleng magpatuloy. Inuulit natin, magpapatuloy ang mga pag-ulan doon hanggang sa susunod po na linggo. Meron din po tayong severe winds or malalakas na hangin. Gusty conditions, apektado po
ang malaking bahagi ng ating bansa, hindi lang yung malapit po dun sa bagyo. Kabilang na dyan ng Aurora, Bataan, Metro Manila, possible din po yung malakas na hangin over this weekend. Ganyan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas, at dito rin po sa may Dinagat Islands and Surigao del Norte, kahit malayo sa kanila yung bagyo, ay posible rin po makaranas ng mga gusty conditions, lalo na po yung mga nakaharap po sa coastal areas at sa mga bulubundukin na lugar. Sa ngayon, meron din po tayong matataas sa mga pag-alon dahil po kay Bagyong Goring, dito po sa may parteng Cagayan Valley, kabilang na dyan ang Batanes, Babuyan Islands at northern coast of mainland Cagayan. Nasa 2 hanggang 3 metro po yung mga pag-alon doon. So delikado ito sa maliliit na sasakyang pandagat at hindi po natin sila pinapayuhan, lalo na yung mga may motor bangka na pumalaot sa mga susunod po na araw. Hindi rin natin inaalis yung chance na magkaroon tayo ng gale warning as early as Sunday or Monday sa malaking baybayin po ng northern and eastern portion of Luzon. And then pagsapit ng Tuesday onwards, magkaroon din tayo ng mga pag-alon na matataas sa natitirang baybayin pa po ng Luzon and Visayas. Inuulit natin po pagsapit or in terms of track and intensity nitong si Bagyong Goring, inaasahan po nakikilos ito paikot or magluluping po ito sa susunod na 4 hanggang 5 araw. Inaasahan kikilos for the next 3 days or hanggang sa Sunday, patimog dito po sa may silangan ng Cagayan Valley. Then pagsapit po ng Lunes hanggang Miyerkules ay kikilos naman pa norte habang humihina yung high pressure po dito sa may parteng mainland China. So nagkakaroon siya ng chance na umangat na at kumilos patungo dito sa may extreme northern Luzon and Taiwan. So possible pa rin po magbago yung ating track based dito sa ating latest track. Posible pa siyang magbago given po yung ating mga weather systems ay nagbabago din po. No? At pagsapit naman sa intensity, nakikita natin sa ngayon ay posibleng lumakas pa ito bilang isang typhoon given na nasa may karagatan nito. Pero hindi rin natin nirule out na maging isang super typhoon ito pagsapit po ng Sabado or Linggo dahil nagra-rapidly intensify po siya sa ngayon dahil sa mga favorable conditions, yung mainit na karagatan at mababang vertical wind shear or lakas ng hangin. So for the next 24 hours, apektado pa rin po ang malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao ng habagat or southwest monsoon at unti pa rin itong pinalalakas nitong si Bagyong Goring habagat sa mga susunod na araw. Asahan pang lalakas pa po ito. For today, pinaka-apektado ng habagat ang mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Palawan, Zambales, and Bataan. Meron na po tayong kalat-kalat na ulan and thunderstorms doon ngayong araw. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Yung ating mga kababayan sa norte, Ilocos Region, Cordillera Region, lalo ng Cagayan Valley, asahan po yung kalat-kalat na ulan, makulimlim na panahon, at minsan malalakas po yung mga pag-ulan. So mag-ingat din sa mga flash floods or landslides. For Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at dito rin po sa Bicol Region, mostly cloudy skies tayo throughout the day. Then makakaranas din po ng mga isolated rain showers or thunderstorms simula po sa tanghali hanggang sa gabi. So hindi naman tuloy-tuloy yung mga magiging pag-ulan ngayong araw. Sa ating mga kababayan sa Visayas, asahan po ang bahagyang maulap at minsan maaraw naman na kalangitan. Then sasama ng mataas na chance ng mga pag-ulan tanghali pa lamang over the western portion of Visayas. Meron din mga localized thunderstorms over central and eastern portions. At panghuli sa ating mga kababayan sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan and generally maaraw naman dito sa may eastern portions, sa may Caraga Region, Davao Region, and northern Mindanao sa umaga. But then nagkakaroon muli ng mga pagkildat pagkulog na minsan malalakas po dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, and northern Mindanao, pagsapit po yan ng hapon at gabi. For Metro Manila, for the next 3 days, asahan na po ang makulimlim na panahon. So kung lalabas ng bahay over this long weekend, magdala po ng payong. Asahan yung mga pag-ulan dulot ng habagat, so minsan malalakas po ito at posible ito magdulot ng mga pagbaha or landslides dun sa mga areas po na malapit sa kabundukan. Sa ating mga kababayan over Baguio City, magdala rin po ng payong or kapote for the next 3 days kung mamamasyal tayo doon. Asahan din na makulimlim na panahon at minsan malalakas na mga pag-ulan, lalo na po sa Sunday at sa Monday dahil palalakasin itong si Bagyong Goring ang habagat over most of Cordillera Region and Central Luzon. Sa ating mga kababayan over Bicol Region, apektado din po ng habagat ang malaking bahagi nito, kabilang na dyan ang Legazpi City. So asahan natin yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Mag-ingat din sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Sa atong mga kaigsunan din na over Metro Cebu, by tomorrow, partly cloudy to cloudy skies pa rin naman at aasahan ng mainit na panahon. At pagsapit po ng Linggo at Lunes, palalakasin ng habagat over most of Visayas. So asahan din po ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms.
At panghuli sa atong mga kaigsuonan din na over Metro Davao, hindi po sila apektado ng habagat o ng bagyong Guring sa susunod po na 3 araw. So asahan yung mainit at maalinsangan na panahon, bahagyang maulap at may mga thunderstorms na walang kinalaman sa bagyo. Si Haring Araw ay sisikat 5:43 a.m. at lulubog 6:13 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.